Bye bye. I love you. Ma. Tara. Dito tayo sa Kanaman, may Shell dito. Magpapagas tayo dito kahit mga 300 lang siguro. Ito sa kabila, sabi ng ano. May Gcash ka po? Ika po. 300 lang, boss. Okay. Tara. TV. Anyway, no, 300 lang muna yung pinakarga natin dito. Tama-tama lang makarating ng Lobis, Quezon. Mura kasi yung ano nila doon yung gasolina nila doon. Nasa 56 per liter. Dito kasi sa Bicol, medyo mataas yung presyo ng gas dito. Nasa mga 65. Nasa mga 65 pesos per liter. Unleaded yun, ha. Makatipid-tipid man lang kahit lang piso, di ba? Ito ulit yung People's Mall. Yan yung pinakapalengke nila. Bibili kayo ng mga ulam, gulay. Maraming mura dyan, mga karne. So ito yung release nila. So kakanan tayo dito, pabalik na Manila. Ito naman pakaliwa na to, yan naman papuntang Sorsogon. Tapos papunta ka ng Samar, Mindanao, doon kakaliwa ka doon. So dito yung pabalik ng Manila. Ito ang bayan ng Milaor. Front sila sa flat. Kung napanood nyo yung dating in-upload nating video, maraming bahay na lubog sa baha. Yung mga nakahilerang bahay dyan sa gilid ng kalsada, kalahati sa mga malalaking bahay dyan, lubog sa baha. Yung iba naman na medyo mababa yung bahay, halos bubong na lang yung kita. Ngayon yung mga nagtitinda ng mga pili nuts, nakahilera sila dito. Paglagpas lang ng San Fernando, so yan, makikita nyo na yung mga nagtitinda ng pili nuts at kung ano-ano pang mga produkto sa Bicol, dito sa Camsur. So dito na tayo sa Libmanan, yung papasok doon. Meron pa yan dito, yan. Ito na siguro yung pinakasentro nila. May mga nagtitinda ng pili, oh. Nagtitinda ng pili, ng mga buko salad. Yan naman, nagtitinda ng mais. So meron kasing mga ginagawa kalsada dito, kaya ganyan. Pinahihinto muna, pinaipon muna, then alternate yung pagdaan, ano, kasi yung kabilang side ginagawa. Kaya ganito, mahaba-haba yung pila ng mga sasakyan. Ang titinda ng pili, oh. Avocado. Itong part kasi na to, malubak kasi yan, bako-bako yan.
Yung part na yan, lubak-lubak. Dito nga rin, oh. So kaya ginagawa. Yan, ito, gigibain din to. Yan, lubak-lubak, oh. Ouch! Ouch! Mahaba yung lubak na yan, yung binakbak na kalsada na yan. Parang ganito, pero mas matindi yan. Hanggang dun yan, sa unahan. Pero dito, ayan, nasimento na. So, yun na lang titira doon. Ay. So, buti nga dito, nasimento na to. Noong dati, nasa mga 800 meters yata. Lubak-lubak yung ano mo, yung dadaanan mo. So, napakatagal ng problema dito yan sa part na to ng Bicol. Yan sa Ragay, yung mga kalsadang sira-sira, yung mga bako-bako. So, sana darating yung panahon na matutuldok na yan, matapos na yung problema na yan, magawa nila ng solusyon, yung pinaka the best na solution para dyan, para maging smooth naman yung kalsada. So kakaliwa tayo dito ng Ragay. Dito mas mapapadali yung biyahe natin ng mga siguro mga 40 minutes kung ikukumpara mo dun sa Cam Norte kadadaan. Yun nga lang ang disadvantage dito, yung kalsada talaga hindi siya smooth. So ayan, bako-bako na. Ouch! Ouch! Nag-uumpisa na nga itong mga baklo-baklo dito sa Ragay. Ayan. Ayan, simentado naman pero malubak pa rin eh. Doon banda, mga bitak-bitak. Yan o, itong linya na to. Ouch! Ouch, ouch, ouch. O, buti na lang medyo maganda yung suspension itong ADV. Hindi ganong na-absorb ng katawan natin yung stress ng mga lubak na yan kasi maganda yung suspension ito eh. So yan sa baba na yan, sa may left side bababa ka, dyan yung sentro ng Ragay. Kaya yung pinaka-sentro nila yun o, star ka sa Ragay. Oops. Silipin natin kung bukas yung tindahan ni ante. Pag sarado, daan lang tayo dito saglit. Mabibless lang tayo. Uy, bukas. Ayan, te. Dudumaan lang ako, te. Doon, ganyan kay mama. Saan yung mama mo? Kay Sana ka? Iyo po. God bless. Dudumaan lang ako eh. Kumusta lang? Ay, oo, pag napapadaan ka dito, pwede. Basta bukas yan, ibig sabihin may tao dito. Iyo po. Pag sarado yan, ibig sabihin wala. Nung pagdaan ko po dito, madaling araw nung sabi ko ay sarado po yan. Oo. Nandun kami sa kabila pagka ganyan. Pero may tao man dito, si Pero, Mamaya, pa yan. mamaya si Banban, hindi? Nandun sa
Kain daw muna, hindi na pwede kasi nagmamadali tayo. Kasi mamaya mga highway, diretso pa tayo nang pasok sa trabaho. So yun. Si Auntie Elma po ay tita yan ng ni Mrs. Si Auntie Elma at si mama ni Mrs. si Mama Helen ay magkapatid. So ayun. Sabi niya kain daw muna nagmamadali tayo. Kinumusta ko lang sila para lang makita ko. Aray. Grabe talaga yung baklo dito. Grabe yung baklo. So ayan, shoutout mga taga-Ragay, na mga followers ko dyan. Bili po ko ng mga motorcycle accessories doon kina Ante. Meron silang mga langis. Bili kayo doon mga highway pag napadaan kayo doon sa Apad Ragay. Apad yun yung lugar na yun. Apad Ragay yan. Mura yung presyo nila doon, abot kaya ng ating mga bulsa. Okay. So dito na tayo sa Tabugon mga highway. Time check tayo 12:13. So hindi na tayo mag stop over dito kasi kumain na rin, nag break na rin ako dun sa Tagkawayan. 248 pa yung Manila mula dito. Dito na naman tayo sa mga lubak-lubak na kalsada. Diyos Mamalos Bicolanos. So dyan sa araw ko na yan yung boundary ng Bicol tsaka Quezon Province. So itong part na to ay sakop na to ng Calawag, Quezon. Lumangga. May banggaan na nangyari. Wasak yung huso ng AB yung bus. May mga pulis para wag nakawin yung mga laman ng close van na nakabangga bus. So dito na tayo sa Calawag, Quezon. Medyo speed up tayo konti. Ulan na talaga to ayan ay, palakas na ako po, kailangan talaga natin magkapote na. Pero sige lang, hanggat hindi pa basa yung kalsada, ibig sabihin tolerable pa yan. Basahan na yung lens ng GoPro natin. Dito sa part na to ng Lopez, wala natin gagawa, talagang ulan na talaga to. Ayun, daming nakasilong sa gasolinahan So kailangan natin magkapote. Pero still tolerable pa rin para sa akin. Oh, di ba? May pa splash effect pa tayo sa gulong natin ng ulan basa na lens ni GoPro. Still tolerable pa rin itong gantong lakas ng ulan kasi mahina na siya. Ibig sabihin patapos na pala siya Umulan na ng malakas dito kanina. Kumbaga yung ulan papunta doon. So may kita natin nga dun sa bundok na yun
May sinag nga ng araw eh. Oh. Doon sa bundok na yon walang ulan. So dito lang sa part na to yung maulan. Kasi nga yung ulap banda dito, ayun oh, maitim pa rin. Tara. Pwede na. Pwede na. So dito lang tayo sa gilid, ano. So ayan, basa nga yung lens natin. So Lopez, Quezon. Katatapos ng ulan dito. So basa yung kalsada, no. Mabot ng pon pa, oh. Punasan natin tong lens ng camera. Kapag may bagyo, itong part na to, pag malakas ang ulan, bumabaha tong part na to eh. Abot to hanggang bewang yung lalim ng baha dito. Ito mercury drag yan. Dito talaga sa part na to, abot hanggang bewang. Kaya kapag may bagyo, tas nag-ride kayo, tas malakas ang ulan, asahan nyo dito talagang may stranded kayo. Kailangan nyo magpahupa ng baha kasi sobrang lakas ng agos dito papunta dun. Kung napanood nyo yung pinost kong video dun sa dating page ko, dito grabe, halos kalahati ng gulong dito mismo, halos kalahati ng gulong yung lalim ng motor. Tapos pag andun ka na sa mercury drag, abot na hanggang baywang. Yung mga nakakatawid lang, yung mga malalaking truck, yung mga truck ng military, yan lang yung mga yung mga 6x truck. Pag medyo baba na konti, kaya na lang mga pick up. Pero pag ganitong mga motor kagaya sa 10, lalo na pag scooter, talagang lubog yan yung panggilid nyo. So ang ginawa ko noon, talagang na-stranded ako noon. Antay ako ng mga 3 hours din akong nagpahupa ng baha. Nung medyo humupa na, zero na sa mga kalahati na siya ng gulong doon sa may tapat ng mercury drag. Pero ang nakakatakot pa rin kasi noon, malakas pa rin yung agos, pero pinilit ko pa rin. Pinilit namin, may mga kasabay ako noon, no? Pinilit pa rin namin. Awa ng Diyos, nakatawid naman, pero kumaka-abuse na yung belt sa panggilid. Pag piga mo ng silinyador, hindi na kumakagat yung gulong sa clutch. Ibig sabihin, basa na yung ilalim nun. Pero awa ng Diyos pa rin, nakatawid eh. Kahit mahina yung bagyo, basta malakas yung ulan, asahan yung babaha talaga sa lugar na yun. So yun, dito na tayo sa Uno Fuel sa Lopez, Quezon. So ayan, no, murang-mura yung unleaded nila dito. 55 tsaka 56 lang yung per liter. So dito na tayo magpapa full tank. Sana tumatanggap sila ng GCash dito. Sana lang ha. Nung papunta tayo ng Bicol, dito tayo nag-power nap eh. Wala na, ubos na? Sold out talaga, oh. Pero pag GCash tumatanggap kayo? Hindi din, sir. Cash lang? Sayang, ubos na. Tingin. Ay, sold out talaga lagi yung gas dito. Mura kasi. So yun nga lang, hindi rin sila tumatanggap ng GCash. So next time pag daan natin dito, dapat may cash tayo laging dala. Okay. Dito na lang tayo nagpa full tank sa PTT gas station dito sa Gumaca. So medyo mura pa rin naman, 57 per liter lang. Kasi sold out yung gas dun sa yung Uno Fuel sa may Lopez, Quezon. So ayan, wala nang ulan. Doon na naman sa unahan,
may medyo nagbabadya na naman yung ulan doon. Makulimlim doon banda oh. Wow, low tide sa Gumaka oh. Low tide oh. Oh, di ba? Ang dami zero shells diyan. Tigil mo tayo dito saglit. Oh, di ba oh? Low tide oh. So, yun yung Alabat Island. Maraming mga shells. Sarap tumambay dito oh. Di ba? Anyway, hanap na tayo ng mga kainan dito kasi medyo nagugutom na ako eh. Tara. Itong Gumaka, ito yung pinaka maunlad sa tatlong bayan na matadaanan mo. Mula sa Pagbilao, sa Atimonan, Gumaka, Lopez, tsaka Calawag. Ito yung pinaka maunlad masasabi ko. So ayan, hindi ganong matao ngayon dito. Pero pag hapon, no? Pero pag hapon, daming tao dito, daming sasakyan. Ayan yung mga nagtatraffic o nakaupo lang kasi nga wala silang tinatraffic ngayon. Pag hapon, mga alas 5 yan, grabe. Kaliwa tayo mga ka-highway dito sa Old Sigsag Road. Kung tawagin nila to bitukang manok pero maraming mga nakikipag-argue dito kasi ito daw ay hindi bitukang manok, kundi ito daw ay ang tawag daw talaga dito ay Old Sigsag Road. Yung bitukang manok daw talaga ay nandun daw sa Bicol. Pag dadaan ka ng Cam Norte, madaanan mo yun. Ito daw ay hindi. So anyway, ano pa man yung totoo dyan, kung alin man talaga ang Old Sigsag Road. Pero sa sa Google Map, ang Google Map, ang nakalagay rin dito na nakita ko is bitukang manok. Sarap talaga dito, malamig oh. So dito, pag ito yung unang twisties na madaanan natin, dalawa kasi ito sila eh. So dapat dito ka, nakalagpas ka na, saka kalilipat dito sa tamang linya mo. Dito pala mga ka-highway, bawal dumaan ng mga bus dito. Yung mga malalaking truck, yung mga heavy equipment, bawal sila dito dumaan. Doon sila sa kabila, doon sa diversion road. So dati nung wala pa yung diversion, dito talaga lahat tumadaan, yung mga sasakyan, kahit mga bus, mga malalaking truck. Kaya naman laging nagkakaroon ng aksidente dito. Tsaka laging traffic sa lugar na to kasi dito talaga lahat yung daan. So ngayon, nandyan na yung diversion. Wala na traffic dito kasi mga light vehicle na lang yung dumadaan. Twisties oh. Daming may mga rider na nagpi-picture. So grabe, tindi ng paliko na yun oh. So yan yung Quezon National Forest Park. Yan. So ganun pa rin pag
galing naman doon papunta paakyat dito, ganun pa rin, lilipat pa rin dito sa may left na dito sa linya na to, kagaya dun sa ginawa natin kanina dun sa unang twisties. Ito na yung pangalawang twisties. So yun lang, smooth lang yung ano natin, yung takbo natin. Yung mga direction ng mga bus na yan, yung pakanan dito, yan yung New Diversion Road. So dito na tayo sa bayan ng Pagbilao. So kakanan tayo dito sa Barangay Tamban, ay Tambak pala. Kakanan tayo dito sa Barangay Tambak. Ayan. Merong way kasi dito na mas malapit eh. Ayan. So tandaan nyo lang tong way na to. Para sa akin mas malapit dumaan dito kaysa doon ka sa main road. So dito tayo sa Brentwood. Kakanan tayo dito sa, papasok tayo dito sa Brentwood. Ito ay residential eh. Dito na tayo sa Tayabas, Quezon. Ang sarap ng longganisa nila dito eh. Diba? Mali yata. Dito pala yun. Next na dadaanan natin ay Lukban. Pagdating natin ng Louisiana, kakain tayo ng bibingka. Doon sa suki kong binibilhan ng bibingka. Gusto ko dito dumaan kasi walang ganong mga malaking sasakyan dito. Hindi kagaya dun sa main road, yung dadaan ng Lucena. So dito, shortcut tayo dito. Doon kasi sa may Lucena, may mga bus doon, tsaka may laking truck. Nag-chat yung kasama ko sa akin, sabi niya bukas na lang daw ako pumasok, mag-straight na lang daw siya para ngayong gabi. So para i-cover yung oras ng pasok ko, bali mag-straight din ako bukas mula umaga hanggang gabi, no? So dito sa kalsada na to, kakanan tayo dito sa may lagpas ng PTT gas station. Dito yan, paakyat tayo dito ng Louisiana. So mapapansin natin, no, kakaunti na lang yung mga sasakyan na nakikita natin sa kalsada. Kasi nga hindi na ito yung highway. So shortcut yung daan natin, imbis na nag-Lucena tayo Batangas, hindi tayo dumadaan doon kasi matraffic doon tsaka mas malayo.
kasi wala nang ano eh, wala. Tayo, salamat. Ingat po. Sa halagang 35 pesos lang isa, mabubusog ka na. Bali nakadalawang ano eh, nakadalawang bibingka ako. Mabigat sa tiyan, mabubusog ka talaga kasi ano siya eh, buko, giniling na bigas, tsaka gatas. Bigas na malagkit yata yung ingredients nun. Masarap. Dito kakaliwa tayo pababa ng Pagsanghan, Laguna. Malapit na tayo sa Pagsanghan. Dito na tayo sa Pagsanghan, Laguna. Ay, katatapos lang ng ulan dito sa ano, Tanay. Baha dito. Lakas pala ng ulan dito kanina. So dito na tayo sa Pasig Highway. Time check tayo, 8:12 na ng gabi, no? Ang gastos natin sa gas 680 lahat. A total of 380 kilometers. So ayun, hanggang dito muna mga highway. At maraming salamat sa inyo lang ipagsuporta sa akin. Ingatan kayo lagi ng Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, no? Kasama kayo lagi sa aking bawat biyahe.